Makakalaban po ni Grandmaster Magnus Carlsen sa parating na quarterfinals ng Speed Chess Championship. Walang iba kundi si Grandmaster Arjun Erigaisi. So yung laban po nila, wala pa pong schedule yan kasi hinihintay pa kung sino ang mananalo sa iba pong bracketing eh. Ang hinihintay nga natin, MBL versus Niemann. Kung sino manalo doon, makakalaban si Wesley. Tapos kung sino manalo doon, makakalaban ang mananalo between Magnus and Arjun Erigaisi. So, yun po ang mangyayari. Anyway, ngayon pong Title Tuesday, nagkaharap yung dalawa agad. Preview ito ng kanilang match-up, no? So, ang Title Tuesday po, 3+1 ang time control niyan. So, isa po yun sa time control ng Speed Chess Championship. Naglaban po sila sa late edition ng Title Tuesday, July 30, at pareho po silang 6 out of 6. Perfect pareho. Ano ang gagawin ni Magnus laban kay Arjun Erigaisi? Tingin ko ito po yung style na gagawin niya para talunin si Arjun sa Speed Chess Championship. Tingnan niyo po Puti po dito si Magnus, nag-D4 po Knight F6, sinagot po yan ng C4, and then E6 lang. So pagkatira po Knight F3, nag-B6, uy, parang Queen's Indian, no? May pagka Nimso or Catalan siguro, hindi, Nimso, ayan, no? Bishop B4. So pagka Bishop B4, Pin, Queen C2, depensa lang. Develop ng Bishop doon, ang threat po niyan, mga ganun eh. So pwede pong tumalon yan doon eh. Ang tinira po, A3. Kinapture, binawi po ng Reyna. Tumalon, hindi. Nag-D6 muna. Usually kasi tumatalon dito tapos gumaganyan. Ngayon yung D6 idea po niyan, dito naman yan para magsi-C5. So yung po ang plano. Ang ginawa ni Magnus, nag-G3, parang ano pa rin, Catalan pa rin. No? Ito po yung tinatawag nilang Nimso Indian Defense, 3 Knights, Duchamp Variation. Duchamp, malupit yung pangalan. Ewan ko sa nila kinuha yan. Pero yan ay according sa chess.com database, ang tinira po ng black ay nag-C5 na nga. Pagka C5, nag-bishop lang po sa G2, kinapture po at lahat po yan ay linya pa rin ang ginagawa. Queen takes D4 and then Knight C6, tapos eto na. Dito na po nagkaiba. Kasi ang tinira po ni Magnus Queen D3 na before ang ginawa is Queen C3. So Queen D3 po, yung tira ni Magnus na yan ay nobility na. Bagong tira. So pagka Queen D3, hindi daw gano'ng kaganda. Medyo konting-konti lang. Lamang daw po ang item. Nag-castling lang po yan. Nag-castling lang din. And then Rook C8. Tamang develop lang. Nag-B4. Ayun. Inactivate na po. Tinulak yun po. Nag-expand sa queen side para ma-activate po yung kanyang bishop na sinagot ng D5. Ayun. Para mawala naman yung kanyang backward pawn. Ipinalit dito sa pawn na to. Kinapture po yan. Binawi ng Reyna. Binawi din. Nagkapalitan. At ito yung sinasabi kong style ni Magnus. Ano ba yun? Hindi nalingid sa inyong kaalaman. Magaling si Magnus sa endgame. Pinalit lang. Kung tinignan nyo nga po, equal na equal. Lamang pa ng konti sa oras si Arjun dito. Pero tingnan natin So ang ginawa po, nag-bishop B2 develop, umatras, okay, na-open yung tore, pati yung bishop, nag-rook C1, palit-palit, nag-knight F6, nag-aatrasan tumira po ng knight E5, pinalit yung bishop, okay, at ito po ay equal na equal. Pagdating naman sa oras, lumamang na konti si Magnus. So, kinapture po yung tore, pinalit, rook C8. Uy, pinapalit. Kinain ni Magnus yan. Gusto mo ng endgame talaga, sir? Sige. Eto, equal na endgame, pero tingnan nyo po, pagka knight C6, nag-knight lang po doon. Nag-B5 si Magnus, napakatindi ng B5, no? Ang idea po niyan, para hindi makatulak, may emphasis capture na So, steady pulso po, weakness ito, na yung knight na ito, hindi makatalon. So, ang ginawa po niya, nag-F6 para lalapit yung king, nag-F4, lumapit na yung king, nag-Bishop D4, tumira lang po ng King E8, and then, nag-King move. At pagka-King move, eto na. Ano bang plano po na black? Gusto niya po lapitan yung knight, tapos tutulakan to para maalis to. So, kaya ang tinira niya po, nag-knight doon. Which is wrong daw. Ang tama tira daw, kung gagalawin mo yung knight, dito daw dapat pasugod. Wag ka daw matakot sa capture na yan, lalapit ka lang medyo malapit yung king. Pero umatras dun Anyway, pagkatras, mali daw. Tinirahan naman ni Magnus ng E4. Hindi din ganun kaganda ang number 1 engine move, G4. Bakit? Para dyan daw po yung square ng king. Anyway, E4 is not that bad. Lamang pa rin daw. Ng King D7. And then nag-H5 lang or H4 lang si Magnus. King C7. Tumira po ng H5. Ayan. Bakit nag King C7? Kasi ito threat niya A6.
Ba't hindi na lang tinira agad? May check po kasi doon kung tinira agad. Kaya ganyan po ang ginawa. Ngayon, blunder po yung A6 at si Magnus, napaka-sharp. Ayan, lumamang na po siya ng malaki sa oras. Tinira niya po yung number 1 engine move. Ako kasi gagawin ko dyan, didepensahan ko yan eh. Pero si Magnus, ayun na yan. Tindi, no? At pagka-capture, ayan, napilitang kainin yan, kinapture lang ni Magnus. Ibig sabihin, pinakain po yung B5. Ginanyan lang ni Magnus. At lamang na siya. Sabi ng engine, bakit? Nasira po yung mga pawn structure. Nagkaroon po ng double isolated pawn. So, ang ginawa po niyan, umatras, inatake yung pawn. At hindi na dinepensahan, tinulak na lang po yung pawn doon sa may H5 na hindi daw ganun kaganda. Though, ang plano niya po kasi, or natakot po siya sa ganito eh. So, tinulak niya para hindi doon makapag-expand. So, ang maganda daw, though tagilid pa rin, king move, para daw pagka-takes dito, ganun. Counterplay. Yan ang pinapatira ng engine. Anyway, tinulak nga po yung H5 na sinagot ng bishop doon. Good move na naman si Magnus. Pero pagka knight move dito, tumira si Magnus ng knight takes E6. Of course, lamang pa rin. Lamang ng pawn. At ito po, dalawang pass pawn. According sa engine evaluation, winning na daw. Tumakbo doon. Nag-knight D4, inatake yung pawn. Dinipensahan king C5, lamang na si Magnus. Nagtulak ng pawn na kung saan mali daw. Sabi ko pa naman, napakagaling ni Magnus sa endgame. Pero tao pa rin po yan, nagkakamali din. Bakit po siya mali? Dahil ba pinakain yung kabayo? Opo, pero kahit pinakain niya ni Magnus, hindi blunder yan na hindi niya napansin. Kasi may tulak eh. At ang isipin mo dito, pag nag-king move ka, kahit saan mo dalhin yung king mo, pagka-takes hindi na ma-prevent. Well, si Magnus, yes, malakas si Magnus, pero may na-miss siya dito. Na-miss niya po yung knight E5. Bakit? Pag kinapture mo yan, king movean mo, malalapitan yung pawn. And because of that, equal pa daw. Kaso, 28 seconds na lang po itong si Arjun Erigaisi, hindi na siya nag-interest sa kabayo. Hindi niya napansin na pwede pala mag-knight E5. Siya po ay nag-king move na tinulakan na. Pagkatakbo, tinulakan ulit para depensahan. Pagkaangat ng kabayo, tinulak na naman. Ito, well, malinis to. Pagka-capture mo, ganun, no? Promote. Kaya ang ginawa niyan, pumunta na lang doon, tinulak lang ang pawn sa may D7. Tapos ang labada. Grabe, no, si Magnus. Malakas na sa endgame, mabilis pa. Galing na makaloko ni Magnus pag endgame dahil sa time pressure eh. Binalakas magbigay ng pressure nito ni Magnus. So, kaya ayun, ang ending dali si Arjun, no? Equal na equal ah. Equal na equal. Tinatalo niya. Ganyan ang style ni Magnus at etong matindi pagkatapos po ng 11 rounds, ano standing? Tingnan niyo po. Champion, walang iba, si Magnus with 10 out of 11. Pumapangalawa si Fabi, si Bugar, Ali Reza, Bortnik, Niall Sarina, ayan, at marami pang iba. Oy, akala ko Daniel Dubov yung pang number 10. Daniel Lichevsky. Basta. Anyway, ano ba ang mga nangyari? Ay, tabla kay Ali Reza sa last round. Alright. Okay, yung pala yung pinaka-resulta ni Magnus. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Hanggang sa muling pagkikita, magla-live tayo laban ni MBL at Niman. Abangan nyo! Dito po niyo, Coach Peter Master Daniel Causo. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.